Kagabi po marami pong tumawag sa akin na taga Central na kaisa po natin Magaling kang na kupal at ka. sa ipapanig pa ng ating bansa. Alam nyo, nagpapasalamat na lang po ako sapagkat akala ko noon lahat ng Iglesia ni Cristo ay talagang hayop. Siraulo, gago. Pero meron pala mga Iglesia ni Cristo talaga na tunay na Iglesia ni Cristo. So dahil po sa kanila, ako po ay nalaman ko yung plano nitong ni Eduardo Manalo. Ba't hindi? Kumusta na po kayo lahat? Magandang araw po. Usapan natin yung vlogger na yan na walang kwenta-kwenta. Totoo lang. Nakakaumay ng gawin ng reaction. Nakakaumay ng gawin ng reaction yung tao yan. Pero makulit. Napakakulit. Wala namang katuturan yung mga pinaggagawa niyang mga video. Sabi nga ni Banat Bay scripted. Agay! Sabi niya, babayaran, may 1,000,000 daw. 1,000,000 o 2,000,000? Yung gustong, yung binanggit niya na ibabayad daw sa makakapagpatumba sa kanya. Ang tagapamahalang pangkalahatan daw ng Iglesia ni Cristo ang may pakana. Nagbaba po ng utos etong si Eduardo Manalo sa lahat ng kanilang nasasakupan o sa lahat ng mga simbahan. Lahat ng mga iskan ay inuutusan niya na alamin, tuklasin kung nasaan tayo. At balita ko, may paspas daw. So, na kung saan ay kung sino man ang makakatumba sa akin na mga iskan, Baliw. ay may reward na matatanggap. Magaling kang Kung di ako kupal nagkakamali ka. kasi po sa sinabi sa akin. Kasi yung isa, sabi niya kasi sa akin, ang pagkakarinig daw niya, 1,000,000, no? 1,000,000. At yung isa naman, pagkakasabi niya, 2,000,000. So, hindi ko alam kung ano doon ang tama, 1,000,000 ba, 2,000,000. Pero, ano man doon ang presyo, so, Ikaw, Epifanio Labrador, hindi ka pag-aaksayahan ng Iglesia ni Cristo. Bising-bising ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Buong Pilipinas, buong mundo, may Iglesia ni Cristo. Hindi man lahat ng bansa mayroon, pero marami ng mga miyembro. Kaya bising-busy ang pamamahala. Hindi ka papansinin. Ulit-ulit ka lang. Kung nakaraang mga video mo, binanggit mo na naman yan. Talagang pinagkakakitaan mo lang yung Iglesia ni Cristo. Pero dahil sa paulit-ulit ka, ay paulit-ulit ka rin namin gagawa ng reaction. Dahil sabi nga ni Banat Bay, weird. Walang kwenta. Pakinggan nga muna natin si Banat Bay. Nangingi muna siya ng GCash. Kayo naman. Pera-pera yan eh. Actually, galit na galit siya sa Iglesia ni Cristo. Kinikwento niya si Manalo, bakit daw ang Iglesia ni Cristo hindi kinokontra ang mga Duterte. Ang script niya ganito. Pasimplihin na lang natin yung script niya kasi haba-haba na walang kwenta eh. Hindi ko na i-play. Paikliin ko na lang yung kwento natin ha. Nangutang daw ang Iglesia ni Cristo sa China through PRRD o sa Duterte. Okay? So sa madaling salita, na-aproban daw kaya nagawa yung Philippine Arena. Okay? So nagawa yung Philippine Arena dahil sa tulong ng mga Duterte at nakautang sa China. Ngayon daw nagbabayad sila ng utang sa China at ang kanilang pinagsangkalan ang mga Duterte. Kaya hindi daw nila mabitawan ng mga Duterte. Ganun daw. Kaya nga daw din, hindi nagsasalita ang mga Iglesia ni Cristo sa issue diyan sa South China Sea. Kasi nga daw, dahil may utang daw sila
sa China. Yun ang siste na sinasabi nito. Kahit mali-mali na yung mga term niya, nasabi niya PSG daw. Hindi daw nagre-reklamo kahit yung mga PSG daw binobomba na dyan sa South China Sea. Ganito talaga pagka may sabit ang tao, no? Kung ano, walang alam eh. Alam mong nautusan lang para bumanat. At hindi ko alam kung siguro baka naman na tiwalag to, di ko alam ha. Ano, narinig mo? Narinig mo, Epipanyo Labrador? Paulit-ulit kasi yung mga video niya eh. Wala, scripted. Salat ang pinagkakakitaan lang niya, Iglesia ni Cristo. Ito namang mga followers niya, supporters niya, nagko-comment. Sana bigyan daw siya ng protection. O sige, sabihin niyo sa mga DILG. Punta kayo sa DILG, punta kayo sa ombudsman, yung mga supporters niya, punta kayo sa mga abogado, punta kayo sa police, NBI, sabihin niyo, sige, sabihin niyo doon, uy, bigyan niyo ng protection si Epipanyo Labrador. Sige, punta kayo, sige, gawin niyo na, yun, yung mga supporters na. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng mga supporters yan. Nakangati tuloy ilong ko sa inyo. Wala. Napakawalang kwenta naman talaga yung mga video ni Labrador na yan. Puro lang paninira. Nagulo tuloy yung buhok ko. Ay, nako. Sabi niya kung yung video niya yan, inulit na naman yan. Iglesia ni Cristo daw nagpapatay sa pari doon. Yung pari binabanggit niya sa Nueva Ecija, tapos si Percy Lapid, tapos yung si comedian stand-up. Paulit-ulit. Pabalik-balik. Siguro dahil tahimik, hindi siya pinapansin. Gusto magpapansin. Sino ka ba naman para pansin? Hindi naman ito. 1 milyon daw ang nakapatong sa kanyang ulo, kaya 2 milyon. May mga tumawag daw na nasa Central, mga kapatid. Sino kaya pinagluloko ng buwang na ito? Tuluyan lang nabaliw ng ulo ang taong yan. Mayroon nga siyang video na sinabi noon na namimili siya. May nakakilala daw sa kanya. Sinabihan niya. Sabi niya mismo sa kanyang video, huwag kang maingay, baka may mga aswang dyan na nakakilala sa atin. Ibig sabihin, takot ka. Takot na makita siya ng ibang tao. Tapos yung mga supporters mo, sasabihin mo, tulungan sana si Epipanyo Labrador ng ating presidente. Sige, sabihin niyo doon. Magsabi kayo doon. Punta kayo doon, sabihin niyo sa mga pulis. Sabihin niyo yung mga congressman, pagbigyan ng protection yan, yung pinagtatanggol niyo si Labrador. Patong-patong na nga yung mga kaso niyo, kaya nga hindi makalabas eh. Tingnan niyo, ang maririnig sa kanyang video, mga huli ng pulisa. Sa akin naririnig niyo, mga sasakyan. Kasi nandito lang ako sa tabing highway, kita ako ng mga lahat ng tao. Maririnig naman ninyo sa aking background, may mga dumadaang sasakyan. Highway yan, highway. Hindi kami nagtatago gaya ni Epipanyo Labrador.